to Joey Vargas TV. Nandito po ako, kasama si Abet. At nandito kami sa pinakabagong likha, parlor, dito sa Navotas. Episode na ito, dito natin malalaman kung paano nagsumikap ang mga Becky kagaya ko, kung paano sila umangat sa buhay. Titingnan natin ang kahirapan nila. Samahan nyo kami sa aming parlor serye dito sa Joey Vargas TV. Okay, go na tayo sa amin shop. Well, andito tayo ngayon para kausapin ang mga kaibigan natin sa mundo ng mga Beckies kung saan ang kanilang pamumuhay ay nandito sa parlor. In front of me is Pepe Mauricio. Kumusta ka, Pepe? Iyong negosyo? Sa ngayon, okay naman ang business namin. Kahit bago pa lang to, may mga client na kami dumarating. Matagal ka na ba sa industriya? Oo, almost 20 years na maigit. By the way, eto nga pala ang aking mga staff, ang aking stylist, si Cyril, si Jana, at ang aking manicurista, si Angie. Angie tayo. Angie, introduce mo. Mamaya. Kasi baka wanted daw. Sino si Pepe Mauricio noong mga panahon ng kabataan mo? Actually, ang kasaysayan ko malungkot eh. Siyempre, as usual na istorya ng mga gay na noong araw, hindi matanggap ng pamilya. Binubugbog sila. Tapos when you say binubugbog, naranasan mo rin ba yun? Ay, sobra ang naka-understand na sa akin yung kapatid kong babae. So that time na lagi nila akong sinasaktan, sabi ko sa sarili ko, kailangan magkaroon ako ng ambisyon. Kailangan ipakita ko sa kanila na sa pagiging gay ko, meron akong marating. That time, pinag-aral ako ng kapatid ko. Pero siyempre, kapos kami sa pera, hindi na ako nakatapos. Ang ginawa ko, pumunta ako sa mga friend kong bading, nag-shampoo ako, yung taga-walis, nanonood ako sa kanila, natuto ako. Nagsimula ka muna sa pagiging alipin. That time, pag-assist ka, wala kang bayad. Yeah. Yung gusto mong matuto, pakakainin ka lang nila. Pero masaya ka nun? Oo, masaya ako nun dahil kahit paano, natututo ako. Stowaway ako sa amin. Kasi nga, bugbog. Ano pa gagawin ko? Dumigit stowaway, makitira sa bading na may parlor. Pinuntahan ako ng kapatid ko. Pinabalik niya ako sa bahay namin. Yung babae? Oo, yung babae. Ngayon, may natutunan na ako. Di ginawa ko, nag-service ako. That time, merong agency. Nagpapaalis going to Saudi. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako. 10 years ako nag-Saudi as a barber. Doon ko na-realize pala na kahit tayo ganito, kahit tayo third sex, pagka nakatulong ka sa pamilya, tatanggapin ka nila. Sabi mo, sobrang binubugbog ka, kabataan mo, nahirapan silang tanggapin, lalo na ang father mo. Yes, I'm brother. Ano yung pinakamasakit na hanggang ngayon, yung bagay na yung pag naisip mo, tutulo pa rin ang luha mo? Ang pinakamasakit na party sa akin, uuwi na ako, siyempre kakain ka, yung pinagtataguan kanila ng pagkain, yun ang pinakamasakit sa akin. Kasi pamilya ako, bakit? Ang damot nila. Daw mo marirealize pala na kailangan sa katulad natin, ayusin natin yung sarili natin. Alam ko na napatawad mo. Paano mo tinanggap sa puso mo ang kapatawaran na yon? Sa akin kasi, inayaan ko lang yung palo ng kapalaran ko. Noong time na malis ako, nagsikap ako sa sarili ko. Nung pagbalik ko, natanggap nila ako. Lahat ng yun nabura. Lahat ng mga hinanakit ko sa kanila nabura. Kasi natanggap nila ako. Yun. Kasi nabalita ang mga bading na tumitikim daw ng droga. Ikaw ba naranasan mo yon? Actually, hindi ko siya naranasan eh. Ako nga, noong galing ako sa ibang bansa, hindi ako makatulog sa gabi. So, pag nagganon pa ako, di lalong hindi ako makakatulog. Tsaka ako kasi, makontrol ako sa sarili ko eh. Kinokontrol ko yan, may disiplina. Pero sa lalaki, wala akong kontrol. Ano ang kainaan mo? Cyril, Jana, paano nyo nakilala si Pepe? Kilala ko siya noon pa, 5 years ago. Nalaman ko sa FB na nagtatayo siya ng salon. Nag-inquire ako, sabi ko, taga Navotas din ako, gusto ko nang bumalik ng Navotas. Sabi niya nga, baka mahal ang talent mo, ang talent mo. Ako, hindi, okay, kahit magkano, basta makapag-work ako sa'yo.
Yun lang ako gusto ko. So, okay, na boss si Pepe. Ay, nako. Okay And ba siya? nabalitaan ko yun sa mga friend ko. Maraming salon dito na pwede pasukan, Oo, promise. kasi nagbibigay ng lalaki. Diyan na naman. Paano ka napasok Start dyan? ako, bata pa talaga ako kay Pepe. Talaga? Siguro mga 18. Nagtagal ako sa kanya ng 4 years. Assist niya talaga ako. Shampoo girl, puts pa girl. Umalis ako, siyempre gusto natin maging Dora, kami mga bakla para may experience yung ibang parlor. Kaya medyo lumailaw kay Pepe. Yun, tatayo ulit siya ng salon, kunin niya ako. Sige, go, kasi kilala ko naman siya. Kasi tagal ko siya, thankful talaga ako sa kanya. Kasi yung ano ko, yung pagiging hairstylist ko ngayon sa ngayon, talagang inaalay ko rin sa kanya kasi hindi ako magiging hairstylist dahil sa kanya. Wow! Ano yung mga pagsubok na pinagdaanan mo nung sisimula ka pa lang sa negosyo? Unang-una kong pagsubok, kung paano ko mamimaintain, maging maganda ang kita. Lalo yung naging chef ko dito sa looban, kailangan makisama ka sa customer mo, kailangan galingan mo yung trabaho mo para maging permanent siya sa iyo. May mga bading ka na kukunin na sasabing assistant, minsan hindi nila naiintindihan yung sitwasyon na mahigpit ako, masalita ako. Ang ginagawa ko naman yun para sa kanila, para rin matuto sila. Nahirapan ako no, kumuha ng tao, papalit-palit. Iyan ang mga Management. Oo. Pero ano mo, pinasok niya yung chismis, ano? Totoo ba, pag sabing parlor, ang daming chismis Yes, niya. that's Sa right. kwento ng buong barangay, nasasagap ng parlor. Ay, oo. Talaga? Oo. Kasi pag pupunta ang client sa parlor, kukwento si ganyan, kukwento. Na ikaw nananahimik ka sa parlor, masasagap mo. Tapos may pupuntang iba para ma-entertain mo may mga customer na yun. Yung nasagap mo, isi-share mo sa kanya. Wi-Fi! Oo. Yung positive naman na na-experience nyo, customer satisfaction. Ngayon, dito sa shop ko, pag ang customer na satisfied, bukod sa may tips na, may pamerienda pa. Di kita naman kahit maliit, ang dami niyang client. Yung sabihin, maganda ang serbisyo Tama. ng likha. Malaki. So may loyal na kayong customer. Oo. Oo, marami na. Tsaka yung customer ko pa before, pumupunta pa rin dito. Kasama na yung mga anak, apo Pamilya nila. na, Oo, pamilya na, kapamilya na customers. kasi. Kwentong pag-ibig ni Pepe. Ah, ni Anong Jana, edad ni siya, Sandri. Pe, unang na-in-love? Noong nasa abroad ako, na-inlove na ako sa Arabo. Oh. Naging boyfriend ko, Uy, naging matindi yun ang naging Arabo. helper ko. So, malaki yun. Ay, oo. Saan mas masarap? Pilipino o Arabo? Ewan ko ba? Kasi iba yung laki. Kapag mamahal ng Arabo before, bibigyan ka, reregaluhan ka, mararamdaman mo babae ka, may pag-away sila dahil Pero sa'yo. umiyak ka na ba sa pag-ibig? Ay naku, one time. Meron akong naka-live-in before. Siguro a month ago Na-in-love ka doon? Na-inlove ako, umiyak ako. Meron akong latest na na-inlove ako na for 3 years. Napakabait na tao nun. Napakamatulungin niyang tao, hindi siya pampera. Nang dahil nga sa kanya, nakaipon ako. Pero medyo ano sa atin yung pagbakla ka, nagkaroon ka ng relationship. Laging ang ano ng mga tao, tayo ang gumagastos. Oo. Tayo yung nagbibigay. Mm-mm. Sa'yo ano, pag-ibig ba o pera? Sa akin, hindi naman kasi lahat pera. Oo. Makakatagpo ka rin yung tinatawag na soulmate mo. Kahit ganito tayo, makakatagpo ka rin noon na hindi ka hihinga ng pera. Bagkos tutulungan ka niya. Yung nag-give and take kayo. Sabi ko, napaka-bless ko kasi nakilala ko siya. Hindi siya nangingin. Basta ako kusa nagbibigay. Doon lang ako nakakita ng lalaki. Ganito. Kaya lang, nag-iwalay na rin kami kasi ako medyo, palagay na natin Makate. Makate. Iniisip ko noon na may edad na ako, kailangan makatikim ako ng iba-iba. Player. So ikaw ang sumira? Yes. Yung pala yun, yung pag may taong mahalaga sa'yo na inalis mo sa buhay mo, tsaka mo hanapin. Nagkaroon ako ng depression and anxiety. Love Si life. Cyrus. Ngayon, meron akong ka-live-in for 5 years na kami. Okay Ano naman siya? kami. Bisexual Straight? din. Sa salon din siya, pero sa Manila. Happy. Okay na, happy naman po. Jana. Takot magmahal. Bakit mahal? Bakit? Bakit? Pero nagmahal ka na. Mas secret. Hindi vulgar. Ano ba ito? May hit? Pepe? Hindi, iyan takot mag Hindi talaga ako- Kasi hindi ako maraming lalaki. obligasyon sa buhay yan eh. Kaya ayaw niya maglaba. Marami ka rin obligasyon.
Eh siya parang yung buong pamilya nila. Kaya nga ako dyan eh. Binibigay mo sa lalaki? Hindi, kung bibigay ko sa lalaki, sa mamangkin na lang. Oo, ganun siya. Responsible. Baka bata pa to. Ilan taon ka na? 33. Dapat mag-jowa na. Pero ako naniniwala hindi ka nakatikim ng lalaki. Wala, tikim-tikim lang. Tikim-tikim lang. Tikim-tikim. Nakilala ko ni Pepe rito. Tumatambay ako dati sa salon si Pepe. Tapos, syempre may mga kalokohan kami doon. Yes. Actually, nagtotowits kami. Naglalaro kami niya. Tapos pag may may... yung boyfriend ko doon. Oo, may boyfriend to, napagkagagwapo. Minsan nga sabi ko, Neng, ano ba, gusto mo ba ng booking? Gusto mo ba? Ayaw! Kasi muna titignan niya yung kara ng mga lalaki, kung ano itsura. Gusto ko siya bigyan, pero siya ayaw niya, mapili siya eh. Hindi ko pa siya nakitang bumuking sa salon ko. Hindi pa. Doon sa pamamaraan ng yatong doon nabuo rin yung magkaibigan na Pepe. Kasi wala namang kami naging bad, ano, di ba? Wala. Pero nung kasi, Meron. meron pa. Aray ko. Lalaki ba yan? Hindi naman ako. Hindi ako, yung friend ko. Friend mo. Eh, hindi naman nagtagumpay yun. Ikaw pa rin ang pinili. Ay, alam ito, napakaselosa. Hanggang humantong kami sa barangay. Ano ba yan? Hindi naman kami nag-away. Hindi kami nag-away nito. Napakabait na maging kaibigan no, napakabait. Napakainhin ko kaya. Oo. Pag ito, nagmahal, isang beses lang. Isa lang, stick to 1 to win. May mga pagkakataon tayo na ang kaibigan natin minsan okay, minsan naman hindi. Yes, diba? that's right. Dumating ka ba sa punto na may kaibigan halos minahal mo, pero bigla mo na rin siyang tinalikuran? Marami ako naging kaibigan na that time akala ko kaibigan. Siyempre, oo nga, may parlor ka. Hindi naman lagi ka may pera. Lagi sila mapapagbigyan. Yung mga friend kong Becky, pupunta sa akin because of boys. Noong nawala na, hindi man lang nadalaw sa akin. So sabi ko, ito ba ang friend? Yun. Doon ako nag-start na yung taong to, hindi ko dapat maging kaibigan. Tapos, pag nakatalikod pa ako, syempre kung ano maririnig mo. Si Pepe bagsak na, si Pepe wala ng pera. Ito ba mga kaibigan, nung nasa taas ako, kasama ko? So ngayon, parang nagbawas ka na. Ay, oo. May kasabihan nga tayo, mas mainam pa ang konting kaibigan. Totoo. Importante ba sa'yo na ang kaibigan ba dapat mayaman, mapera? Ay, wala sa akin yung mayaman ka, mahirap ka. Kaya lang sa nare-realize ko ngayon yung may pera, mas maganda silang kasama. Yung edukado sila, hindi naman sa inaano ko. Kasi minsan may mga bading na, syempre, hindi sila, nasabihin mahirap sila. Doon mo pa nakikita yung pagtalikod mo kung ano-ano pa sasabihin sa iyo. Tama yung sabi ni Pepe yung pag meron ka, ando doon sila. Pag wala na napapakinabangan sa'yo, nawawala sila. Yun ang ayoko rin naranasan talaga. Naranasan ko rin yun. Diba? No? Pepe, sa relasyon, mahalaga pa ba sa'yo yung physical o yung sex? Ay, syempre sa akin, number 1, yung kailangan sex. Di ba kasi may nagsasabi, hindi naman yun mahalaga. Mas mahalaga yung presence, yung... Naku, hipokrita yun. Bakit naman? Hindi totoo yan sa aming mga gay. Kailangan diba, namin yan eh. iba? Oo, ika nga ni Osan. Ang sex, vitamin sa puso yan. Paano kung ang relasyon mo? Ay, hindi pwede. Gusto ko walang sex. Ay, wag na kami magrelasyon. Palalayasin mo yes. Siya. Papalitan mo. Oo, what for Oo pa? naman. Kasi naman, ano mo yung relasyon kung walang sex, di ba? Ikaw ba, sis, papayag ka nun? Never. Ikaw. Parang hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang sex. Oo, tama. Kasi doon malalaman kung talaga kayo ay komportable. Correct. At saka ang sex, pampabata yan. Ano mapapayo mo sa mga gustong magnegosyo ng parlor, sa mga batang beautician, sa mga nangangarap na may ma-achieve sa buhay nila? Sa mga gay na bata pa na nag-inspired na magtrabaho sa hairdresser o stylist, pagpatuloy nyo lang yan. Kung ano man ang gusto nyo, abutin nyo. Tsaka maganda to mag-stylist kayo kasi marami kayong mararating pag ito ang naging trabaho nyo.
Sa mga gusto naman magtayo ng parlor, may papayo ko lang, kung kayo ay walang alam about parlor, wag na kayo mag-parlor. Kasi mahirap. Kailangan aralin nila. Oo, kailangan yung stylist mo, makakuha ka na magiging dedicate sa'yo. Pag inalisan ka, wala, tenga yung parlor mo. Kaya kailangan marunong ka sa parlor. Saka dapat may alam ka. Yes. Pagugupit. Yes. Lahat din. Oo, lahat alam mo. All around ka. Kung makakaharap mo ngayon mismo ang Diyos, ano ang itatanong mo? Sorry. Ang itatanong ko sa kanya, bakit ganito ako? Bakit ito ang pinagkaloob mo sa akin pagkatao? Kasi ngayon, pag nagkaedad ka, makikita mo yung mga may pamilya eh. Sana ganyan ako. So, ibig sabihin ba, ang pagiging buhay na pinagdaanan mo ngayon, nagsisisi ka at hindi ka naging tunay na lalaki? Hindi. Hindi ako nagsisisi. Proud nga ako na naging ganito ako, na ipagmalaki ako ng pamilya ko. Pag solo ka na, doon mo na maiisip na sana pala straight ako. May mga inaalagaan akong anak. May mga apo ako na alam kong aalagaan ako pagtanda ko. Ang tingin ng mga tao noon sa mga bakla, may kantang buwisit sa buhay. Yes, yes. Ang tingin nila malas. Ano masasabi mo doon? Ayun ba ang malas? Yung nagsasabing malas, nasaan siya at nasaan kami? Yan yung mga panahon noon. Nung unang 80s, kung diba? laisin tayo. Naglalakad ka lang yan, sabihin ng mga bakla salot. Baklang buwisit sa buhay. Ngayon tayo pag naglalakad, ano sasabihin nila? Ay, pera, naglalakad. Yun, sasabihin nila ngayon. Okay. It's fok time! Patay ang ilaw o hindi? Hindi. Bakit? Bakit? Para makita ko siya. Ako patay. Patay? Mahihain ako eh. Ikaw? Patay din. Bakit? Wala kayo galis. Patay tayo dyan. Mahaba, maliit. Ay, mahaba. Medium lang. Sakto lang. Nakatayo, nakaupo. Ako kasi maraming position eh. Nakatayo, nakaupo, nakahiga. Mas bet ko yung nakahiga. Yung ikaw yung babae. Wow! Ikaw. Save kami. Nangungopia na naman. Madulas o tuyo? Madulas. Iba ang madulas. Swak na swak. Kailangan madulas talaga. Masakit kasi pag tuyo. Laway. Oo lang. Laway. Foreigner o Pinoy? Before foreigner. Pero ngayon, Pinoy na ako kasi iba na ngayon. Nationalist. Pinoy pa rin, chef. Pinoy. Masarap pag mahal ang Pinoy. Foreigner, anak. Sa yumaman? Okay, gusto natin magpasalamat sa ating mga viewers na sinamahan tayo dito sa napakasayahing parlor. I hope nagbigay kami ng konting kasiyahan. Ang tagumpay talaga, nagsisimula yan sa ibaba at papunta sa itaas. Kasi kailangan maranasan mo muna ang hirap. Upang ang tagumpay na ito pataas, maramdaman mo ang kasiyahan. So sa pamamagitan ni Pepe, nakita natin ang buhay niya. Kahit bahagi nito, maliit man itong malaki ang kanyang na-share, malaking bagay yon upang Magkaroon ng inspirasyon. inspirasyon sa lahat. Magtagumpay ka pa, marami ka pang matulungan, at higit sa lahat, manatili si Pepe Mauricio. Salamat sa likha. This is Jovi Vargas. Abet, hanggang sa muli dito sa Jovi Jovi Vargas TV! Thank you. Okay.